mga buaya. Hindi nagpapadala sa maling sistema. Naninindigan si Kong Marcolita. Alam niyo ho ba? Ay insiman to si Kong Marcolita. Naawa ako kay Kong Marcolita. Bakit to? Kung ako ay insi ha, alam niyo ang ginawa kay Kong Marcolita? Ito behind the scene ito guys. Behind the scene. Itong si Tambaloslos, meron palang atakdog diyan sa Kongreso. Ay, si Kong Herrera rin, palakpakan natin. Tingnan mo. Hulaan ninyo kung sino yung atakdog na ito diyan sa Kongreso. Na panay sugod-sugod kay Kong Marcolita. At siguro, yung kanyang assignment dito, ikaw umatake dito sa taong ito. Pag pinagtanggol si Vice President Inday Sara Duterte, atakihin mo. Ito behind the scene to guys. Paduano. Diyos ko, Paduano. Grabe Tinapik. Ay, hindi yung tapik kasi pag tapik, gaganunin mo lang naman. Para sa akin, hampas yun. Hinampas pala yung braso ni Kong Marcolita. Ni Paduano. Alam mo, kawawa si Kong Marcolita, kaya kailangan suportahan po natin ito. Kung ako ay INC, magagalit talaga ako sa ginawa nila. Wala namang ginawang masama si Marcolita. Naninindigan man yung tao. Ito yung prinsipyo ko. Hindi ako nambili ng buto dahil sa Iglesia ni Cristo pa lang, nananalo na yung party list ko. Kaya ako maninindigan ako. Ito yung unang sin. Panoorin nyo po, mga kabisdak. Ito yung unang konfrontasyon. Ito yung una. Okay, ito yung una. Panoorin nyo po. Diba, you have to get the opinion of the members. Ayan. You get the opinion of the members. Yeah, of course. Let the members say their piece. Yung breakfast, paserbo na. Tingnan nyo ha. Sinugod siya dyan. Magpabiro pa sigarin na yung breakfast serve mo na. Kasi nga, gigil na si Paduano dyan. Gigil na si Paduano kay Kong Marcolita. Ito yung una. Buti na lang, merong isang babaeng kongresista na pumagitna. Paano kung wala yun? Yung pagsugod ni Paduano, di ba siguro nasapak ni Paduano si Kong Marcolita? Ang yabang, di ba? Ganito yung mga kongresista ngayon. Yan yung unang pangyayari. Ito pangalawa, mga kabisdak. Ito behind the scene din po ito. Tinanggalan ko lang ng audio kasi yung background mayroong copyright music. Ito. Ito yung hinampas para sa akin. Kasi iba yung tapik. Kasi pag tapik, siyempre wala kang puwersa. Kakalabitin mo lang. Ito, hampas mo ito. Panoorin niyo po. Ayan. Sinugod. Kita mo? Hampas yon. Tumayo si Kong Marcolita yan. Uminit din si Kong Marcolita dyan. Si Paduano pa rin ang sumugod. Kinuyog dyan talaga si Kong Marcolita. Yan mo. Tinanggalan ko na ng audio guys kasi meron ng copyright music yan. Magulat ka biglang lumapit lang. Ang sadya lang talaga niya, hampasin si Kong Marcolita. Ang sadya lang talaga niya, sugurin si Kong Marcolita. Kinuyog ng mga kongresista dyan. Ganito yung asal ng mga kongresista ngayon. Pag ikaw, kakampi ka, teka lang, paulitin natin yung paghampas niya. Ano ha? Kita nyo yan? Ulit lang. Ano ha? Kita nyo? Hinampas, dinuro-duro ni Paduano si Kong Marcolita dyan. Tumayo si Kong Marcolita yan. Ayan, yung kamay niya. Saka isa pa. Tingnan mo yung action niya dyan. Parang minamaliit niya si Kong Marcolita dito. Alam mo mga ganun. Gaganunin kaharap-harapan. Putangina, sino ka ba? Pareho tayo kongresista. Kaya ako, naawa lang ako dyan kay Kong Marcolita.
Kasi pinagmumukha ni Paduano na si Kong Marcolita walang alam sa kanyang ginagawa. Hindi ho. Yung tao may prinsipyo yun. Yung tao na ninindigan. Ang problema dyan, yung asal ninyo, hindi na po maganda yan. Nag-hysterical na kayo sa isang Marcolita na ipinagtanggol lang niya ang kanyang prinsipyo, ang kanyang paniniwala bilang isang kongresista. Oh, masama ba? Masakit ba sa inyong kalooban na mayroong isang kongresista na nagtatanggol sa isang Duterte, Vice President Inday Sara Duterte? Kailangan naman talaga ipagtanggol. Yung isang Inday Sara, wala namang ginawang masama talaga yan. O, tingnan nyo. Bahala po kayo maghusga sa isang Paduano. Mga tuta ni Tambaluslos. Ito, talagang kuyog na to, guys. Tinapik. Ito yung pangalawa. Hindi nga tapik. Hampas na ho yun. Hinampas na ho yun. Pero sana, Kong Marcolita, mga DDS, kita nyo naman yung pagtatanggol ni Kong Marcolita kay Vice President Inday Sara. Deserve din po niya na ipagtanggol din natin siya sa mga nang-aapi sa kanya. Harap-harapan pampapahiya sa kanya diyan sa Kongreso. Ito yung masarap ipagtanggol na tao na nininindigan at hindi nababayaran yung prinsipyo. Nung una, medyo duda pa ako kay Marcolita. Pero ngayon, kita ko yung kanyang prinsipyo. Sino ba maglakas ng loob na kongresista na hindi sumasayaw at umuuyon sa kagustuhan ng mga kongresista ni Tambaluslos? Kung wala kang prinsipyo, hindi mo kayang sumaway. Hindi mo kayang banggain tong mga to. Pagtulungan ka man. Bubulihin ka man dyan. Pag mahina ang loob mo, baka bibigay ka. Pero ito, again, saludo po ako kong Marcolita. Kaya sabi ko nga sa inyo, pinalabas ko lang to, konektado lang to sa topic natin kay Vice President Inday Sara. Naghahanap tayo ng isang kongresista na may prinsipyo. Kung ako nga ay INC, malamang magagalit ako sa ginawa ng isang mga kongresista dyan sa Kongreso kay Kong Marcolita. Na ang ginawa lamang ay nanindigan at tumatayo sa kanyang prinsipyo. Ano sa tingin ninyo? Itong mga kongresista natin ngayon. Para pa ba yan sa bayan? O para sa kay Bangag at kay Tambaluslos? Pareho lang ang mga yan. Kongresista ngayon, ador ngayon. Mga prinsipyo, nasa kangkungan.